Hello Gothden fans! Ito na nga ha, nag-bike na rin si Ma'am Catherine mga kasambreros. Inisip ko tuloy kinausap ito ni Sir Alden na mag-bike ka na rin no kasi nasa biking era or cycling era si Sir Alden mga kasambreros. Hindi ko alam kung edited ang picture na ito mga kasambreros. So kasi tingnan nyo, parang hindi siya edited eh. Tapos yung damit ni Ma'am Catherine ay bago. Yung bike naman ay sabihan nyo ako kasi parang hindi siya edited para sa akin eh. Parang edited siya na hindi edited mga kasombrero. So, kung magkaganto, syempre tuwang-tuwa tayo mga kasembreros na nakita natin yung pattern ng Kathden mga kasembreros na pareho sila ng tinatahak na venture ngayon no when it comes sa kanilang sports era mga kasembreros or sporty era. After ng gym, no? After ng jogging, ngayon ay biking or cycling na naman mga kasambero si Phenomenal Box Office Cinema Queen. So kung ito ay great news ito para sa atin kung totoo ito mga kasus kasi parang hindi siya edited eh. Pero maghanap ako ng marami pang ebidensya mga kasambreros. Kasi may maglalabasan naman ng mga video yan mga kasambreros eh. Kung talagang totoo tong ginawa niya Phenomenal Box Office Cinema Queen mga kasambreros. So kung ako sa iyo Ma'am Catherine, ako go mo yan no. Mag-bike ka na mag-bike no para susunod ay baka dalo na kayo ni Sir Alden ng ruta na mag-bike mga kasambreros. Yung damit kasi niya na to, bago ito mga kasambreros eh. Ito yung sinuot niya recently sa CAD no. Doon nga sa pagpa-check niya ng kanyang ngipin mga kasambreros. Tapos yun no, talagang hindi ko alam kung paano nila na-edit ito kasi picture siya eh. Minsan kung video mas na-edit pa siya at saka picture minsan na-edit din. Pero correct me if I'm wrong kung ito edited, pero ako po ay mangangalap pa ng marami at mas malakas pang ebidensya para tayo po ay mas kapani-paniwala mga kasambreros. So yun po no, congratulations sa Kathden kasi nasa cycling era sila pareho mga kasambreros. And then ito sa Sir Alden, Instagram story niya. So ito ay karugtong pa ng kanyang Ferrari event doon sa Bologna, Italy mga kasambreros. Nandito siya sa Maranello Museo Enzo Ferrari mga kasambreros no. Tapos may mga Ferrari na naka-display of course no. Sobrang ganda mga kasambreros and mga Cathenatics. So nagvi-video sila tapos wala siya sa mismong video. Siya siguro may hawak ng camera mga kasambreros. So enjoy si Sir Alden. And then part pa ng kanyang Instagram story no, itong parang chapel doon sa Italy mga kasambreros no. And then itong isa ay parang mga kandila. Siguro bumisita siya doon sa simbahan mga kasambreros no. Maraming kandila mga kasambreros. Tapos itong kape. Coffee is life talaga kay Sir Alden din no. Buongiorno. So ibig sabihin po ng buongiorno ay good morning mga kasambreros no sa Italian. So tayo pa ay minsan nagle-learn din tayo ng mga new languages, Spanish, French, Latin at saka Italian. Share ko lang naman po. So ito, next item natin mga kasambreros. Ang kulit ng ginawa ng isang ng Catherine admin. Isang Catherine admin, sabi niya, ang laki talaga ng impact pag ilong ng Bisaya yung nakalagay. Kasi parang inedit nila yung yung ilong ni Ma'am Catherine mga kasambreros, parang pinapango niya ng konti no. Tapos parang pinalapad ng konti ang mukha mga kasambreros. So, sabi kasi dito ng nag-post nito ay Tagalog versus Bisaya on. Hindi man lahat ng Bisaya, ganito yung ilong, no? So, share ko lang naman po mga kasambreros. Pero ang kulit ng kanyang itsura mga kasambreros. Parang inedit-edit tsaka application lang yata ang ginamit dito mga kasambreros na para medyo maging pango, no, ang kanyang mukha mga kasambreros. And then ito, so sa Metro Manila or sa Manila Film Critics mga kasambreros or Manila Film Critics Circle Awards, marami pala yung kalaban ni Sir Alden no sa pagiging best actor mga kasambreros. Aantayin ko kasi baka si Ma'am Catherine ay i-nominate din mga kasambreros no na best actress. So ang kalaban ni Sir Alden dito ay sina Cocoy De Santos, Ced Lucero, si Sid Lucero pala, si Carlo Aquino, si Arjo Atayde at saka si Tocayo no, si Sir Dennis Trillo mga kasambreros sa paglalabanan nila as the best actor mga kasambreros.
So, aabangan natin yan mga kasombrero kung sino ang makakasungkit ng medalya no, ng Best Actor sa Manila Film Critics Circle Awards mga kasembreros. And then ito, so part ng, ang cute ni Sir Alden, part ng kanyang Instagram story, itong parang ice cream cone, tapos merong guivilla, parang something like that na nakalagay mga kasembreros. Ang cute no, masarap to kasi pagka ganyan na mga street food minsan na binebenta sa gilid ng highway ay masarap siya mga kasembreros no, at saka may sipa, kumbaga pa may sipa mga kasembreros. So enjoy si Sir Alden, so pwede siyang bumili ng kahit ano niyang gusto at i-try ang parang nalibot na ni Sir Alden yung yung buong mundo, yung Latin America na lang yata yung hindi niya napuntahan Europe, America, Asia, of course, no? May Vietnam, Singapore, Korea, may Japan, and so on, no? Tapos, ang America, may Canada, and so on. So, Europe, of course, no? Sensya na po kayo, medyo maingay po ang baboy namin, mga kasembreros ng Cathinatics. So, nalibot na niya ang dito, yung Antarctica na lang yata yung hindi niya napupuntahan, at saka yung Latin America mga kasembreros no? So baka soon ay nandun na rin siya sa Nigeria or sa Paraguay or sa Peru mga kasembreros, or sa Ecuador or sa Argentina. So Argentina or Brazil, yun talaga yung pinakasikat na pwede niyang puntahan doon mga kasembreros. And then ito, so kinumpara no ng isang admin, ang Catherine at saka yung Kathden mga kasembreros. So, heart yung nilagay niya sa Catherine, tapos sa Kathden naman ay like sign. So, pero para sa atin ay baliktad dapat, no? Yung Catherine lang yung like sign, tapos ang Kathden ang heart sign mga kasembreros. So, ganun dapat. And then ito, so pinost ng isang admin, kasama ni Ma'am Catherine si Jake Ejercito yata ito, no? Pero si Jake Ejercito ay yung time pa nito na A Very Good Girl mga kasembreros. So part siya ng production or ng cast mga kasembreros, no? Kasama si Ma'am Dari De Leon, no, na main character din po sa A Very Good Girl mga kasembreros. So throwback picture lamang ito, no, ni Ma'am Catherine na naka-white siya. Tapos parang nagtitigan sila ni Jake mga kasembreros. So si Jake naman ay naka-tuxedo, no. Hindi ko alam kung ano yung role niya dito. Pero napanood ko lang yung vlog nila na parang na-prank siya mga kasembreros, no? During AVGG days mga kasembreros and mga Cathinatics. So, throwback picture lamang po ito. So, actually, yan lang muna sa ating Cathin items, no? Abang-abang tayo sa mga ganap ni Sir Alden. Siguro hindi siguro Milan Fashion Week yung kanyang pinunta dito sa Italy. Yun ang inisip ko malamang babalik na naman siya sa October event for Milan Fashion Week mga kasembreros. Kasi parang Ferrari event lang yata itong pinuntahan niya dito. Tapos babalik na naman siya kasi sa September 20, Baliwag, Bulacan na naman sila, no, sa BDO Fiesta. Tapos another booking na naman para sa Milan Fashion Week mga kasembreros. So yung naisip ko na schedule niya kasi parang masyadong maaga, no? Kasi September 12 pa lang, second week pa lang ng September, dapat October yung Milan Fashion Week. So, titingnan natin yung mga next schedule ni Tisoy mga kasembreros. Alright, sinama sa ating Cathin items Sana pa ipakinggan po natin ng Word of God. Today is September 12, 2025. Blessed evening po sa bawat isa. Sana po ay pakinggan po natin ng Word of God. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito mga kasembreros. Ang title po, Peking Witness. Proverbs 19:5, A false witness will not go unpunished, and he who speaks lies will not escape. So ito mga kasembreros ay reminder, no, sa atin na may consequences yung mga nagsasalita ng kasinungalingan. Yung consequences ng deceits at saka yung pagiging huwad at saka hindi totoong witness mga kasembreros. Kumaga pa hindi ka nagsasalita ng tunay, no, at saka totoo sa harapan ng hustisya at hukom. So, tinapik ko ito kasi nakita ko relevant sa mga nangyayari sa atin, no? Sa gobyerno, mga kasembreros. Alam ko napapagod na rin kayo. Napapagod tayo sa kaliwat ka ng balita, kaliwat ka ng
bad news, information dito. Talagang minsan, ako talagang minsan iniiwasan ko na din yung mga balita na nakapagpa-stress, no? Pero ito po ay tinatakal ko para rin po tayo po ay sa atin, no? In particular sa ating sarili, sa ating pamilya, yung ating mga anak, maturuan po natin sila ng pagiging truthful, mga kasambreros. So ang verse na ito nag-emphasize na yung mga nag-engage sa kasinungalingan, sa panlilinlang, ay ultimately meron silang haharap sila sa repercussions, mga kasambreros, sa kanilang mga actions at saka sa kanilang mga salita na hindi totoo. Tayo nga, di ba, yung kunwari, nanay tayo, tatay tayo, tapos yung anak natin nagsinungaling sa atin, di ba? Talagang tayo ay naiinis, lalong-lalo na sa iba pa natin nalaman na yung katotohanan. So, parang pinagkaitan tayo ng katotohanan. That is why nagagalit tayo, mga kasambreros. How much more ang hustisya at katarungan. The imagery used in this verse or in the verse conveys a sense of inevitability, yung hindi may iwasan, mga kasambreros. There is a certain and unavoidable outcome for those who choose to deceive others. So think about it, no? Tayo po sa ating buhay, sa ating sarili, kapag tayo nakapagsinungaling, let's think of the effect, no? Yung resulta sa mga taong atin pong pinagsinungalingan, mga kasambreros. So ang verse na ito nag-highlight ng idea about katotohanan. Yung katotohanan po kasi meron niyang daan no? Merong daan yan, mga kasambreros, of coming into light. Okay? Talagang may expose at may expose. Kumbaga pa, truth will always prevail. Totoo po yun, mga kasambreros. And that dishonesty will ultimately be exposed. It serves as a reminder of the importance of honesty and integrity in our words and actions. So, sa nagtatrabaho, ganun din, mga kasambreros, no? Sa ating relasyon, no? Sa mag-asawa, sa magulang, sa mag-best friend, no? Lalong-lalo na kapag na-involve dito yung mga relasyon, no? Mga jowa-jowa, mga third party, mga kasambreros. Minsan nagpapatayan, minsan nagdedemandahan, minsan talagang may mga secret agenda, mga kasambreros, na nauwi sa kalagim-lagim na katapusan, mga kasambreros. Educators must instill these values in our students and guide them towards making choices that align with truth and authenticity. So sa atin, pag magulang tayo po yung teachers, no, ng ating mga anak. Tayo po yung guide nila ba, yung counsel, yung nag-a-advise sa kanila at nagre-remind na ganito dapat, no, ganito dapat. So i-instill natin sa kanilang isipan, sa kanilang buhay, mga kasambreros, na we have to live and we have to hate deceitfulness, no? Yung mga deceits, mga kasambreros, yung mga kasinungalingan, and most especially sa atin yun, no? Talagang mahirap minsan maka-gain ng hustisya. Kasi nga kapag ang government natin ay hindi gaanong reliable, ay nangyayari po dito yung justice system din natin ay apektuhan. And yung yung magsasuffer talaga yung ating mamamayang Pilipino. And nalulungkot ako dito, no, sa mga parang yung kaliwat kanan yung tax, yung kaliwat kahit ng mga ultimo na mga tao ay nagsasuffer ng tax, mga kasambreros, yung empleyado sa mga malls, yung mga nagbabayad ng buwis, no, sa lupa, no. Kami dito talagang nagbabayad kami ng buwis, mga kasambreros, kahit na yung lote lang, di ba? Tax din yun, mga kasambreros, no? Kahit na piso-piso lang yan, talagang may ipon yung aming maliit na palayan. So may tax din po yun every year, mga kasambreros. So yung kung pa tayo na lumalaban ng patas, tapos may mga tao lang na yung corruption, parang pinangkakasino lang, di ba? Mababalitaan mo na ganon. Tapos yung iba pinangsusugal lang, tapos yung iba sa luho nila, bagong bag, bagong damit, bagong kotse, bagong helicopter, bagong cellphone, and so on, mga kasambreros. So wala nang tayo pinaparinggan because yun yung balita, mga kasambreros, no? At saka lantaran talaga sa social media. So going back to the phrase, a false witness refers to someone who lies or gives false testimony, especially in a legal context, highlighting the gravity of dishonesty. So yun siya, mga kasambreros. And yung sumunod na stanza on a verse is, will not go unpunished, emphasizes the inevitable consequences of lying, of suggesting that justice will prevail. So ganun, mga kasambreros.
as I've mentioned kanina, talaga yung katotohanan. Kung ang katotohanan ay na-expose sa tamang panahon, ganun din po yung deceit or yung dishonesty or yung kasinungalingan or yung baho, mga kasombrero. It will also come into light sa tamang panahon ng Panginoon, mga kasombrero. So kung kaya tayo po ay patuloy na manalangin, no? Kasi ang Diyos po natin ay hindi natutulog at hindi siya bulag sa ating mga experiences at kahirapan sa bansa natin. As a matter of fact, ay siya po ay gising at saka alam na alam yung oppression, yung pang-aapi, no, panghahamak sa mga pulubi at saka sa mga, kahit na hindi pulubi, no, kahit sa atin na mga ordinaryong tao, ay meron siyang justice na darating, mga kasembreros. And tapos nabalitaan ko kanina lang yung yung South Korean president or prime minister nila, binawi na at saka tinigil yung utang ng Pilipinas sana na 27 billion. So ganong kalaki, mga kasembreros, no, ang pinahinto ng South Korea yung pagpapautang sa Pilipinas kasi nga nabalitaan nito yung corruption issues sa ating bansa. So ito po ay kapag laganap na talaga at saka hindi na talaga mapipigilan, mga kasembreros, makita natin yung amazing work ng Panginoon. Nagagamit siya ng mga tao na mga grupo, mga kasembreros. We must rely on discernment and wisdom to discern between truth and falsehood. The verse in Proverbs advises that a false witness will not go unpunished, and one who pours out lies will not escape. This suggests that the falsehood inevitably leads to negative consequences, emphasizing the importance of seeking and upholding the truth. To distinguish between truth and falsehood, we should carefully evaluate the credibility of the sources and information presented to us, taking the time to critically analyze and verify facts that can help us avoid being misled by deceitful claims. So kung kaya tayo ngayon ay dapat maging mapagmatsyag na tayo. So ito yung conclusion natin, mga kasembreros. Tayo bilang mga ordinaryong mamamayan, no, tama yung ginagawa natin na nakikinig tayo ng mga balita, no, ng impormasyon, so that hindi rin tayo mamimislead. Hindi tayo malilinlang ba ng maling impormasyon, mga kasembreros, at maling balita. Ngayon sa social media talagang talamak din ang fake news, pero kapag tutok tayo sa balita ay malalaman din natin at saka mali-distinguish kung ano yung tama at saka yung mali, mga kasembreros, kasi lalabas ang katotohanan at lalabas din po at may expose ang mga kamalian ng mga tao, lalong-lalo na po sa mga namamahala. Alright, sino po sa ating Word of God, no, po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, integrity at honesty. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you next time, mga kasembreros, and paalam po. I love you.